Solitary mellow piano, slow down time. Aggressive rap, fast pace. Hasta si Juan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo'y lumilipad, sikmura'y kumakalam. Habang ang korupsyon lalong yumayaman. Sa reaction pace, politika, isyu'y binubulatlat. Kahit delikado, katotohanan ng ilalantad. Transition to ballad, kundi man style melody. Laya ng bibig, huwag niyo kaming busalan. Ito'y karapatan, hindi dapat korteya. Sa reaction page, politika, katarungan ng sigaw mula sa konstitusyon. Liwanag ang pangingibabaw, Pilipinas kung mahal. Kailan ka gigising, protapit piano and string swell. Reaction based politika. Reaction pues, politika. Solitary and I'm a plainer, slow outlet. Aggressive rap, fast-paced, hostage si Juan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo ay lumilipad, sikmura'y kumakalam. Habang ang korupsyon lalong yumayaman. Sa reaction hack, politika, isyu'y binubulatlat. Kahit delikado, katotohanan ng ilalantad. Transition to ballad, kundi man style melody. Laya ng bibig, huwag niyo kaming busalan. Ito'y karapatan, hindi dapat kortehan. Sa reaction hack, politika. Katarungan ng sigaw mula sa konstitusyon. Liwanag ang pangingibabaw, Pilipinas kung mahal. Kailan ka gigising? Dramatic piano and string swell. Reaction hack, politika. Fade out. Yan po mga kababayan, panibagong araw po ng linggo ngayon. So sayang, this is our second attempt sa ating special edition chapter 2. Sa kasamang palad, nag-crash po yung studio natin kanina, no? So ulit na naman tayo, sayang, ang dami na nasabi natin doon, ang daming inputs. Pakahirap talaga kumita ng pera mga kababayan. Nasaya yung puyat natin dito. Ano kaya yung nangyari? Baka may sumasabotahe sa atin dito. Ang ganda na ng mga inputs natin. Ako, ang lalalim na doon mga kababayan, sayang. Inopen ko yung video, na-record siya, no? Pisa lang. And then, followings. Wala na. Hindi ko nga ginalaw yung power source. According to Google, baka daw overload yung ano natin. Ayusin ko yung ano natin dito, mga overlays kasi itong logo na to dapat sa taas siya. So, papalitan ko yung dyan. Kasi medyo nag-ano yung video natin. Sayang this is the
the last attempt kasi oh, this is supposedly 2 hours, no? So, naiisip ko na ngayon na 1 hour na lang yung gawin natin. So, yung ating Season 2 Special Edition Chapter ano ito? Chapter 2 Part 1. So, this is the Part 1. No? So, hindi ko na, pasensya na mga kababayan, hindi ko na matatapos yung 2 hours kasi nag-crash. So, nabawasan na yung 1 hour ko. And alam nyo naman, yung energy natin medyo ano na. Pero I know na interesado kayo kasi maganda talaga yung topic na pinag-uusapan dito. Ang ganda ng inputs natin kanina, sayang. So ulitin ko na lang, no? So siyempre iba na yung ano niya kasi hindi naman wala namang script dito. It's all solely based from our dynamic and very cute commentaries, mga kababayan. Cute na commentaries. Ayan po matawa, hindi payag sa cute commentary. Sige. Try natin. Pangit ang tawa nun ah. Oh, sayang talaga. Hinaya pa dun na. Okay lang. It's part of growing up. That's part of growing up. Nang sa Pampanga na ano, di ba? Hindi yung sa Pasig to, ma'am. Oh, yan. Kami Na-connect lang ng And NBI. close din ni Pasig City LGU. Yes. So, hindi lang si NBI ito. Parang naniwala din si Pasig City na Up to this point, the 18 Marines have not been heard. Ulit-ulit po ako dyan. Akong pinakamakulit dyan. No. Kung narinig, Pag-death, Oh. may pananagutan talaga dyan, Paano diba? kung di alam ng may-ari? Yun. Kung hindi alam, edi walang pananagutan dapat, diba? We have to establish na hindi mo alam. Yes. So dapat aralin pa yan, pero ang isa pang dapat tignan is kung political persecution ang sinasabi ni Mike Defensor is talaga bang nagre-raid ang NBI regularly ng mga ganyang klaseng prostitution yan. ends? Kasi kung So, ang sinasabi natin dito kanina, yung inputs natin dito, patungkol dyan kay Mike Defensor because ang allegations nga dyan is the NBI, according to the anti-admin blogger, pro-Duterte supporter, the allegation was that the NBI was being weaponized to target bloggers and the 30 allied supporters and leaders. So, parang may mga kumpanya yata na ipinapasara na pagmamayari ni former Congressman Mike Defensor. So, inputs natin dito kanina, kung naalala ko pa mga kababayan, is simpleng pagsunod. So, if you are a critic of the government, syempre yung government, even if you allege na they are doing corruption, syempre they have also to defend their position. Kaya, gagawin nilang siguro, mahanapan ka din ng butas. So, the best way to do your what is this, supposedly your move or your action is to comply. So, kung ano yung requirement dyan sa negosyo para hindi mapasara, i-comply. And huwag din tayo lumabag sa batas. No? Kaya nga ng kasabihan sa mga nagli-legal practice, he who comes in court must come with clean hands. So, safe tayo doon pag sumbong ka ng sumbong, you want to at least be favored by the constitutional guarantee of freedom of speech, of expression and of the press. No? So, pero in the other side, meron ka rin ginawa na hindi maganda. No? Parang ganito lang yun.
according to the inspired scriptures of God in the Holy Bible. It says there na ang nagnanakaw ay wag din naman mangangalunya. Kung hindi ka nga nagnanakaw, pero nangangalunya ka naman, it's the same thing. Diba? Oo nga, hindi ka nagkukurap, pero pumapatay ka naman. Ganun yun. It is worded plainly in the Bible. So, you can Google the verses, do that here because of the time. And in fact, baka, ay nako, sayang talaga. So, I'm planning to have it 30 minutes na lang. Hindi ko kaya yung 1 hour yata. Pasensya na talaga kayo mga kababayan. So, dito sa, sa video na to pala, explain ko, we are exploring to improve the channel by introducing new programs. No? So, magkakaroon tayo dito ng bagong programa. So, this special edition usually runs for 2 hours. But due to this technical problem, we will do it first here, 30 minutes. So, yung chapter 2 natin, hatiin natin yan sa 4. No? So, this is part 1, part 2, and part 3, part 4. Pwede rin dalawa na lang. Yung, kung may enough time tayo, yung part 2 ng chapter 2, it would be 1.5 hour. No? Para isang video na lang siya. And I'm asking really your what is this? Your understanding, mga kababayan, especially konti pa lang yung subscribers, no? This is supposedly a celebration. From 2 subscriber, nagkaroon tayo ng 4 subscriber, no? So, as I have to say, I cannot do it at this time, no? Maybe after several hours, balik ako, continue natin yung special edition. So, this video, doon pa rin ito sa playlist natin ng special edition, no? So, nakahiwalay, may mga playlist tayo dyan, yung explore sa ating homepage ng channel na Reaction Page Politika. And we are improving also one of the features of YouTube and of the channel. The outro video, so we'll be exploring on that. And of course, kakausapin natin yung production team. Madali lang naman daw yun. Okay, production team, are you still alright? Diyan pa ba kayo? Tawa naman dyan. Yan yung production team ko. Tumatawa lang yan sila. Okay. Sasayang talaga mga. Ako na hinayang. Kasi yung sinabi mo na before, hindi mo na pwedeng ulitin yun. So, although yung magandang inputs pa rin tayo, pero kanina talaga yung inputs naubos na yung brain cells ko eh. Wala na akong masabing Andun na lahat. So, ang ganda ng inputs natin doon kanina. Hindi kasi na-record, nag-crash nga ito sa studio natin. Sayang talaga, sayang. Hindi ko ayan. So, this is one funny thing and one good thing for vlogging in YouTube. Kasi, you make your own decision as the channel's host. Maybe if you have already mini program on the channel, then you are let's say the host of various programs. So you can decide, no, pagdating sa content, no, related. So ito parang nag-uusap-usap lang tayo dito. Pipilitin ko mga kababayan umabot ng 30 minutes. Let's pakinggan natin yung video, no? So, dito kay Attorney Mike, parang ganun yung narratives dito sa pinag-uusapan. May mga pinapasara yatang negosyo. Ayan. Ito yung una, edi kahina-hinala, diba? Pero actually, I looked it up online just before this show.
parang the week before, meron daw sa Pampanga or sa Narinig. Mabalacat narinig. So, hindi natin alam, di ba? Pero ang Connect sabi the naman dots ni na lang. Mike Defensor is, pangatlong negosyo niya na daw to na tinatarget ng NBI. So, Kaya yun. meron siyang sinasabing pamumulitika to. Ah. Attorney Jimmy, what do you think? Patok o putok? Patok yung sinabi ni Mike. That Oh, yan. it is a political move, no? Kasi, una, tama si Attorney Paulo, 3 kumpanya na yung nasara. Hindi po coincidence yan. Lahat yun may mali, parang kaduda-duda. 1,000 employees have been displaced, no? So, naaapektuhan na. Talagang sabihin na natin na ganun nga. But still, kaya napasara yan siguro because there are lapses, no? Pasensya na po, Attorney Jimmy Bondoc. No? So this is just maybe to hear the other side of the story. Baka ito yung allegation siyempre ng NBI. Batikos kayo ng batikos. Tapos, kayo mismo may problema din kayo. So, natural, napatikos nyo kami, hindi gagawin namin yung... So, I don't know if this will be... I appreciate ito ng mga DDS na supporters, no? So, ako naman, I've been objective, I've been impartial. Pagdating din kay PP Sara, minsan ay kung kailangan nating magsabi na parang pabor sa side ni PP Sara, sinasabi natin. Kaya nga mga kababayan, ganito siya kagulo sa politika. If you will not be guided properly, ganun nga yung mangyayari. Pero okay naman yung, di ba, sinasabi, may mga open. So, iba kasi nga, may paglabag. Pondo ng bayan yung pinag-uusapan is also our advocacy to protect. No? Nandiyan naman yan, naka-flash sa running message natin. So, okay rin naman. So, may mga na-push ng tinatawag na people power. No? So, itong people power, it is not it's plainly worded in the Constitution. But it is the source of this one as being this act is being legitimized by one of the decisions of the Supreme Court. And of course, with the historical events that have transpired from the past na nagkaroon na rin tayo ng people power, ng pagpapatalsik nga sa rehimeng Marcos Sr. So, parang this becomes the talk and the trend of those who want to oust the current administration of President Bongbong Marcos. But the problem here is hindi nga siya nangyayari. Maybe yung mga past ng mga malalaking rally, it was an attempt, pero the government of President Marcos held steadfast and still running. Ang parang siguro ma-appreciate din natin kay President Marcos is that relax lang siya. So sa dami din ng bumabatikos. Siguro naisip niya, sige, babatikosin niyo ako. Ang dami niyong sinasabi sa akin. Ganito. Eh, gagamitin ko rin yung resources ng government. Lalabanan ko rin yung lumalaban sa akin. Baka, so, siguro you petition the President President Marcos. This is naman some of the panawagan ng ibang mga kababayan natin ng mga DDS. According nga sa balita na talagang negative yung ating presidente at si BP Sara naman ay positive 60, close to 60 or 59. Yun yung mga nadidinig natin, and this of course found on the news outlets. So, sinasabi nila na sana ang ating president ay yung magpa-drug test yata, yun, o yung D-test, kung tawagin ng iba, hindi nila masabi kasi yung word na yun, So, that is the panawagan, But, of course, you cannot compel the president. This also is right not to do that, So, ang tao, hindi mo kasi pwedeng gawin yung sarili mong gusto. So, kung hindi mag-work yung people power na pinupush ninyo,
no? Or those who are pushing these actions, hindi nyo naman pwede kasuhan ng presidente. And we've already discussed that kung bakit hindi. Na ang ating Pangulo ay carries with him the burden of sovereignty. So, hindi siya pwede kasuhan kasi yung kanyang trabaho ay maapektuhan. Diba? So, kaya nga, people power lang. Yung pananawagan na lang na bumaba siya. 30 minutes lang tayo mga wives ba? Sayang Yung mga manggagawa. hindi natin mauubos yung sabi ko na. Labor Day pa naman ngayon, no? And up to this point, the 18 Marines have not been heard. Ulit-ulit po ako dyan. Akong pinakamakulit dyan. No. Kung narinig sana yung 18 Marines at nangyayari to, it would be less suspect. Okay, so yan, maganda rin yung punto na sinabi ni Attorney Jimmy Bondoc. So, bakit ganun? Ang tanong ng mga DDS. Diba? Sasabihin yung mga viewers, bakit ikaw ayaw mo yun itanong? Alam niyo mga kababayan, kung magiging magiging one-sided ako, itatanong ko yun. This is already with questions of me of the Filipinos. Alam na natin yun. So, bakit ko pa itatanong? Diba? As the host of the program, it is my duty to guide the viewers of my program. So, this issue will be resolved in an objective manner, in a manner na may mapupukaw sa atin na kaalaman. So, according to Attorney Jimmy Bondoc, bakit kailangan iwasan? So, yung dyan, yung kagustuhan kasi nila, yung mga dito sa side ng ating Vice President o Vice President Sara, nabingin na yung 18 Marines as one of the important witnesses doon sa flood control scandal because according to them, they are alleging na nagkaroon ng nakawan. And this will support the statement of Master Sergeant, Technical Sergeant Orly Gutesa of Marines. And then, of course, yung mga naunang pahayag ni Salty po, yung mga statement na video niya sa Facebook, ito rin ay may suporta. No? So, yung nag-deliver ng mali-malitang pera. No? And then, nagsalita na rin si former Speaker Martin, di ba? Yung video niya na tapos ngayon, parang sabi ng ibang kritiko, bakit hindi na nagsalita? Hanggang doon nagbabala lang pala. Parang gano'n. So, tingnan natin yung sinasabi pa dito sa video natin. Attorney Jess, patok o putok? Siyempre, para controversial. With all due respect to Kong Mike, na-meet ko na siya in person, di ba? Lagi natin siyang guest dito. But I don't think it's a smear campaign or pamumulitika. Ang pamumulitika, Kong Mike, is kung may ginawang masama yung business mo, tapos hindi siya knockdown. Kasi just because maingay ka, just because kinikriticize mo yung government, exempted ang businesses ng family mo kung may ginagawang illegal. So ang solution is dapat wala talagang ginagawang illegal yung business mo kasi Diba? Ito yung kagandahan na nag-uusap yung abogado na magkabilang panig. So, hindi naman masama, di ba, na i-comply mo. So, maybe you can appeal na bakit ako lang, bakit sa dinami-dami. Siyempre, natural, uunahin ka. Kasi ikaw ang bumabati ko sa pamahalaan. So, utusan niya yun ng palasyo. Ito, unahin mo ito yung maingay. Ang stand dyan ng admin ng administration ni President Bongbong Marcos. Ito minsan I am speaking for because we are really finding here kung baka naman sabihin nyo, maka-BBM yan. Di ba minsan gusto nyo sabihin, baka Sara Duterte, ngayon naman maka-BBM sasabihin nyo. Sige. Sasabihin yan ng palasyo. This is just an assumption na pwede nilang sabihin siguro.
na edi sige, ulahin mo yan kasi maingay tapos meron naman palang kalokohan din. So, parang ang ibig sabihin nun, kung gusto mo mag-criticize, dapat malinis ka. Diba? Ganun yung sinasabi ni Attorney Francis. And there's nothing wrong with that. Kasi kung gusto mong malinis, dapat, diba, yung advocacy of good, diba, if you want to campaign for good, it should start from you. Diba? Mas mataas dapat yung moral, what is this, obligation mo. Because you will be criticizing, it should start from yourself. Parang ganun yung sinasabi dito ni Attorney Francis. Hindi ko yun ano ko lang yun, palagay, parang ganun. Politika, yung i-exempt ang isang business na kung may mali naman. Of course, sabi ni Attorney Paulo, drug din, prostitution din, yun yung mga possible crimes. But more than that, actually, kaya din siguro na target yung mga businesses ni Kong Mike. Itong specific one nito is may added element of human trafficking. Ang human trafficking kasi, mahirap yan ipolitika. Si NBI, of course, participates in it, but merong iyakat yung interagency on anti-human trafficking. Yes. And generally yun, hindi yun masyado na politika kasi medyo objective talaga. Ang hirap kasi sa ibang masyadong emotional, di ba? Yung nagmumura na, ng ganyan-ganyan. These are politicians and they have their political ambitions. Kaya siguro kumapapil, sabihin ng mga taga-admin, yang si Kong Mike, kumapapil lang yan kasi tatakbo yan senador, parang gano'n-gano'n. Diba? So you can never be right or wrong in your assumption in politics. So that ang mo dyan, pwedeng magawa mo dyan, is if you are campaigning for good governance, do it from your own front yard and backyard. Sa sarili mo na. Diba? Kung talagang yun yung ginagawa mo, there's nothing already to prove. Nakikita naman yan ng mga tao. Nalaman nila, ganyan din pala yun. Diba? Kaya nga, galit, this is just an observation. Galit yung mga TDS former Senator Trillanes. Kasi si former Senator Trillanes, di ba, yung tinatawag nila na trilling, no? So, pardon me for the word, former Senator Trillanes. This is nothing personal. This is basta ito sa topic nila. Kasi daw, ang tagal-tagal mo ng allegation yung mga bank accounts na yan, hindi ka naman nagkakaso. So, what happened, diba? So, ngayon, kinakasuhan na din. Asawa ni BP Sara. So, dito mga kababayan, I hope na we are all well and safe. Kasi walang masama magkomentaryo, mag-year ng grievance sa government because it is guaranteed by the Constitution. Only that, we need also to have our moral obligations. Diba? I-balance natin. Hindi na basta na tayo bira ng bira. So this is just my own opinion. Huwag niyong susundin kung ayaw niyo, di ba? So, hindi ko naman kayo kilala. O, kanya-kanya lang yan paniniwala. So, bahala kayo kung ayaw niyo. Ito yung gusto ko, bahala ka dyan. Reaction PH Politika, bahala ka sa payo mo. Sa'yo lang yan. Ito yung gusto ko. Okay din yan, no problem. Okay, patuloy tayo sa video. Kasi natin ito na 30 minutes. Ngayon na, ang hinahabolan nila Interagency yan from Pogo to Alice Go, yung mga ibang human trafficking, talagang kina-crackdown lang nila yung human trafficking. But ngayon ko lang nalaman na may 3 palang companies yun, hindi pa yun din na nakwento na 3 companies na pala yung napapasara. But for this specific situation lang ang masasabi ko, kung may mali, talagang ipa-close down. Yeah. Kung wala namang mali, walang mapupolitika. Isa lang pong paglilinaw, Mami Chu, ha? Hindi siya ang may-ari ng business. Investor siya dun sa structure
that is the lesser of the business. Okay. So, just for perspective, no? Okay. At wala talaga sila, kiniklaim niya na I'm not the lawyer of Mike, to be Yes, clear. yeah. Pero wala talaga silang alam doon sa ginagawa niya. Yeah, let's be fair. Chicago Yes. KTV, yung Yes. Renade, Yes. pero si Blue Isa Hotel, lessee. yung Oh, sa yeah. family nila. Yes. Although of course, ang contention naman ni NBI is isa daw siya ecosystem Nang of sa Pampanga trafficking. na ano, di ba? Hindi yung sa Pasig to, ma'am. Oh, yan, Mami Chu. na-connect lang ng NBI. And close din ni Pasig City LGU. Yes. So, hindi lang si NBI Si ito. Blue Hotel. Parang naniwala din si Pasig City na, okay, let's temporarily close the businesses. Well, they're Teka. supposed to. Oh. They're supposed to. But that doesn't mean guilty sila. Teka, meron akong na-chismis, Attorney Jess, ikaw makakasagot ito. Bakit ako? Kasi may mga key personalities daw nakita sa raid. Pero hindi naman kasama sa kaso. Anong sabi ni Tweety Bird mo about Well, that? hindi mo na kayo Tweety Bird ko, Mami Chu. Okay. Kasi pinag-usapan na yan ni Ombudsman Boyeng Remulla, ni Senator Ay, a certain tan. JV Ejercito, doon sa isang radio show nila. Oh, sino ba so yun? sila ang nagchichismis-chismis niya na meron daw di umano na arrest on the spot in flagrante delicto. Yun. Si Lawrence Tan nga daw, presidente ng Wakwak. Hindi ako nagsasabi noon. Sir Lawrence Tan ha, si Ombudsman Boyeng yan at nabalita na yan, sir. Pasensya ka na lang, nabalita ko yan eh. So yun daw yung chismis. Of course, sabi ni NB, Right, so, di ba, tingnan mo yung ano dito ni Attorney Francis. So, they were even very careful with the information, di ba? So, yung mga nagbablog, dapat ganun din kayo. Meron kayong sinasabi, if you are not sure, you disclose it. Di ba? So, siya, kasi there is a bearing of this allegations. It would tarnish and destroy the reputation of a person. So, bakit gagawin mo yan? Kaya nga meron tayong tinatawag na cyber libel. Diba? So, of course, there is always this guarantee that you are protected from your freedom of speech, but it has a limit, of course. Puro allegation lang, tapos hearsay evidence. Sabihin mo yung allegation mo na may kasalanan itong ganito kung may ebidensya. Sigurado kang pinangahawakan. So medyo malalim na ito mga kababayan. We're talking here of freedom of speech versus existing laws versus moral obligation of a certain person who wants to expose something. Diba? Kaya mahirap sa politika na mag-ano tayo dyan ng panahon without understanding, without your own research. Hindi natin ganun din naman yung mga naninira kay BP Sara, di ba? So sila nga, si BP Sara hindi nagsasalita din or pag medyo talagang grabe na, baka mag-action na, magkaso na. That is on the premise that we are public servant and should not be onion skin, no? So, sabi nga dyan ng mga DDS na pinababayaan na lang yan, ganyan-ganyan. Pero syempre, pag sumusobra na, di ba, yung sinisiraan na talaga siya, ganyan, nagkaso. Di ba? Yung asawa nga nagkaso. Kasi tama naman din yun. Diba? So, ang kagandahan kasi sa civil court, sa society that we have today, ay meron tayong gumaganang korte. So, pag ikaw umaabuso ka na, mapupukaw yung damdamin mo. Kapag sinasuhan ka, maghuhulos dili ka ngayon. Ganda sana yung discussion. Sad to say, mga kababayan, we need to end because of program leaks or crash kanina. So this would be chapter 2 part 1 na lang ito, ano? So yung next video natin, as much as possible after maybe 6 hours to 10 hours, we will update. No, sayang ha. I will be inserting this video sa playlist natin sa special edition because this is a special edition. Maganda yung ano natin dito naging talakayan.
although the continuation was in our regular episode on season 2. Sige, yun na lang mga kababayan. So mag-outro tayo. We do not have yet outro video. Yung pa yung isang gagawin natin. So, antabay lang po kayo. We are striving very hard and giving much effort doon sa ating quality ng ating vlog. Sige. Teka lang. Solitary and I'm a plainer, slow oget. Aggressive rap, fast-paced hostage sikuan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo ay lumilipad, sikmura'y kumakalam. Habang ang korupsyon lalong yumayaman. Sa reaction hack politika, issue'y binubulat-lat. Kahit delikado katotohanan ang ilalantad. Transition to bahalan, kundi man sa melody. Kaya ng bibig, huwag niyo kaming masala. Ito'y karapatan, hindi dapat kurtayan. Sa reaction head politika, katarungan ng sigaw mula sa konstitusyon. Liwanag ang pangingibabaw. Pilipinas kung mahal, kailan ka gigising? Dramatic piano and string swell. Reaction app, politika. Fade out. Solitary mellow piano. Slow down time. Aggressive rap, fast pace. Hasta si Juan sa sariling bayan. Buwis ay pasan, pambili ng bigas ay nasaan. Presyo'y lumilipad, sikmura'y kumakalam. Habang ang korupsyon lalong yumayaman. Sa reaction pace politika, issue'y binubulat-lat. Kahit delikado katotohanan ng ilalantad. Transition to ballad, kundi man style melody. Laya ng bibig, huwag niyo kaming busalan. Ito'y karapatan, hindi dapat kurtayan. Sa reaction pace politika, katarungan ng sigaw mula sa konstitusyon. Liwanag ang pangingibabaw. Pilipinas kung mahal, kailan ka gigising? Dramatic piano and string swell. Reaction based politika. Reaction praise politika.